Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Yan, isang mapagpalang Sunday po ng gabi. Sa oras nito, I just want to share all of us dito po sa word ng ating Panginoon na binigay niya sa akin kaninang umaga sa Korean Church. At ito po ay matatagpuan sa Galatia chapter 2 verse 20. Yan. Ito po yung napag-aralan ko namin kanina sa church. Amen. At nais ko din po na i-share sa bawat isa po sa atin. Sabi po rito sa Galatia chapter 2 verse 20, sinabi ni Apostol Pablo, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Sinasabi po rito ni Apostol Pablo na siya po ay napako sa krus. Para sa kanya ito, na sinasabi niya na ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Yan, para po kasi kay Apostol Pablo, amen, siya po ay napako na rin sa krus kasama si Kristo. At hindi na siya yung nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi si Kristo na yung nabubuhay sa kanya. At ang buhay na ikinabubuhay po ni Apostol Pablo sa laman ay ikinabubuhay po niya sa pananampalataya. At yung pananampalataya na ito, nananampalataya siya sa anak ng Diyos, at ito po ang ating Panginoong Hesus na umibig sa kanya, na umibig kay Apostol Pablo at ibinigay, amen, ang kanyang sarili dahil sa akin. Ibig sabihin, ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, alang-alang kay Apostol Pablo. Yan, kumbaga sa buhay din po natin, like Apostol Paul, yan, sa buhay ni Apostol Pablo, tayo rin po ay napako sa krus na kasama si Kristo. At tayo bilang kumilala sa Panginoong Hesus, nagmahal, sumusunod at tumanggap sa Kanya, hindi na po tayo ngayon nabubuhay sa ating sarili, kundi yung ikinabubuhay natin, amen, kay Kristo na. Si Kristo po ay nasa atin at tayo po ay na kay Kristo. At yung buhay na ikinabubuhay natin ngayon dito sa mundo, amen, or sa laman, amen, kumbaga, lumalakad na tayo sa pananampalataya with the Lord Jesus Christ. At yung kasalanan, amen, hindi na siya nabubuhay sa atin. Amen. Dahil meron na tayong Kristo na namumuhay sa atin, na siyang ating pinapamuhay. Amen. Araw-araw. At dahil na rin din sa ating pananampalataya sa Panginoon. At tunay po na si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, hindi lang para sa isang tao, kundi para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para sa atin. Kaya ito lang mga kapatid, no? Ito yung topic kanina sa Korean Church na I just want to share all of us, lalo ng ating Lord, na tayo po bilang tumanggap kay Kristo at may Panginoong Hesus sa buhay, amen, patuloy tayong lumakad with the Lord Jesus Christ. Huwag tayong mamumuhay sa mundong ito ng sa sarili lang natin o sa mga bagay na nasa mundong ito na alam naman natin na panandalian lamang at pansamantala. We must walk by faith with the Lord Jesus Christ and follow to His word in the Bible. Hear the Bible. So, kung wala kang Bible, amen, mag-download ka ng Word of God o Bible sa iyong cellphone, o di kaya bumili tayo ng Bible and then meditate the Word of God. Amen. And tayo po ay makakalakad sa Panginoon, sa pananampalataya at sa Word niya. Amen. At ito yung makakapagpabago sa buhay natin, daily ng buhay natin. So, yun lang mga kapatid, limit ang oras, nawa na pagpala ka sa mensahe ng Panginoon na binigay niya sa bawat isa sa atin. In the book of Galatians chapter 2 verse 20. Amen? So yun lamang po. See you next time in God's will and at my will. Jesus loves you and I love you. Good night! Bye!